Patay ang isang 23 anyos na mangingisda sa Cebu matapos niyang kagatin ang ulo ng nahuling isda at bumara ito sa kanyang lalamunan. Dahil dito hindi nakahinga ang lalaki na tuluyan niyang ikinasawi. Ang pagkabara ng anumang bagay sa lalamunan maaring maging mitya ng ating buhay. Kaugnay niyan, makakasama natin ang Safety Services Manager ng Philippine Red Cross na si J. Lord Abrigado. Yan. J. Lord, J. welcome sa Dapat Alam Mo. Thank you, J. Lord. Thank you for coming, ha? Ang unang tanong, ano nangyayari sa katawan kapag nababarahan ang ating lalamunan? May dalawang uri po tayo ng airway obstruction. No? Yung una, yung partial, and yung pangalawa, yung full obstruction. Kung ito ay partial obstruction, makikita natin maaring nakahawak sa leeg yung ating biktima dahil meron ng obstruction, so struggling to have air. At maaari sila ay nangangasul dahil walang hangin na pumapasok sa ating katawan. Lalo na kung meron tayong full obstruction. Pag full obstruction, wala talagang hangin na pumapasok. Kaya ang biktima natin ay maaaring mawalan ng malay dahil magkakaroon sila ng hypoxia or pagbaba ng level ng oxygen sa ating dugo. At ito ay maaari nilang ikamatay kung magiging matagal yung walang supply ng dugo na nagdadala ng oxygen sa ating utak. Parang di ba, J. Lord, parang ba kumakain ka tapos natinig ka, gano'n? Natinig ka. Yes. Iba yung tinik eh, pero iba yung nabulunan ng todo. Yes, nga, yung yun nabulunan natinig ng tapos tuluyan or hindi full dito. obstruction. Nangyari sa anak ko yan. Buti lang ginawa namin yung Heimlich maneuver na ituturo mo sa amin mamaya. So yun nga pala. So paano pag nabarahan, ganyan, ano yung pwedeng gawin? Unang gawin. Talaga, syempre, first aid, di ba? Ano pwedeng Kung gawin, J. ang Lord? biktima natin ay nakakaubo pa, i-encourage natin siya na umubo Umubo. ng malakas upang matanggal yung obstruction. Para italsik. Pero kung ang biktima natin ay hindi na siya nakakaubo, maaaring makikita natin na siya ay nangangasul. Yan. So, kailangan natin gumawa yung tinatawag nating back slaps. Back So, slaps. yung Pakita back mo nga yung back slaps slaps. natin, yan, kung ang ating biktima, ayan, so magli-lean forward lang siya, saluhin natin siya. Tapos ang ating kamay, yan, so papaluin natin yung gitnang bahagi ng likod ng malakas upang ma-expel yung obstruction. So, 1, 2, 3, 4, 5. Gaano kalakas yung lakas? Dapat malakas talaga, Kuya Kim. parang gusto mo saktan, parang Yes, ganun. kailangan matanggal yung ating obstruction doon sa kanyang lalamunan. Kung ito ay ineffective at hindi pa rin matanggal, tsaka tayo magpuproceed sa tinatawag na abdominal thrust or Paano naman yun? Heimlich maneuver. So, kailangan ilocate natin yung pusod ng ating biktima, Pusod? tapos magdagdag ng dalawang daliri. Tapos, Pusod. yung kamao natin ilalagay sa taas ng dalawang daliri, ilak natin, at magagawa tayo ng inward-upward movement. So, inward-upward movement hanggang sa ang object ay matanggal. Dahil kung hindi matatanggal yung object na nag-cause ng obstruction, ang biktima natin ay mawawalan ng malay. So, kapag siya ay nawalan ng malay, kailangan natin siyang ihiga at mag-proceed tayo sa tinatawag na CPR or diinan, sa yung CPR gitnang na. bahagi CPR ng na. dibdib. Okay. Ay, paano kung halimbawa, mag-isa ka lang? Yan. Kapag mag-isa ka lang naman na misusa ng maaari mong gawin, humanap ka ng chair. Chair. Ganyan. Or kahit na anong furniture Oo. na pwede mong ibagsak yung iyong tiyan upang mag-manually abdominal thrust ka. Yan. So, yung chair, yan, wag lang magsasulok ng Yung mesa. sandalan, No? oo. So, yung hindi nakakasakit. Yan. So, blunt. Tapos, ibagsak natin yung ating tiyan na para tayong nag-Heimlich maneuver. Yung madalas nabubuno ng mga baby o mga sanggol, pwede bang i-Heimlich maneuver ang sanggol o pwedeng baliktarin lamang? Pag sa mga sanggol naman, kailangan hawakan natin siya pabaliktad at gagawa tayo ng back slaps. So, hindi natin na ginagawa ang Heimlich maneuver para sa sanggol. Pwede bang uminom ka ng tubig, J. Lord, para... Para tumuloy na lang sa loob. Oo, ganon? Hindi natin O, na- saging! Yung iba sasabihin saging, di Sa ba? tinik naman yung saging, tinik. Susan. Yan. So, hindi natin ina-advise na mapainumin ng tubig ang sino mang nabubulunan kasi maaari itong magkaroon ng aspiration or yung tubig dumiretso sa Sa lungs. baga o sa lungs. Yan. okay. At ito ay magiging sanhi ng pagkalunod at lalong makakaapekto sa ating biktima. So, no to giving water kapag may nabubulunan. Eh yung pwede mo sundutin ng daliri pag nakikita mo, lalo na sa baby. Yan. Kung nakikita at visible at sigurado tayong matatanggal natin, pwede natin siyang sungkitin. Sungkitin. Yan, or finger sweep. Pero kung hindi nakikita yung object, hindi natin dapat dinudot-dot o nagagawa ng finger sweep. Ilang minuto ang maximum bago mo masabing na binawian na ng buhay yung nabulunan?
Maaari siyang mawalan ng malay sa loob ng 2 hanggang 5 minuto. Kapag 5 minuto na kasi ang walang supply ng oxygen ang ating utak, maaaring irreversible na yung maging damage natin. Pero mabubuhay pa ba natin siya kapag tayo ay nag-CPR? Kung walang pulso at walang hininga ang biktima, maaari pa siyang mabuhay pero maaaring maging lantang gulay na yung ating biktima. So kung mas matagal pa sa 5 to 10 minutes, ito ay maaaring tuluyang ikasawi ng ating biktima. Oh, mahirap no. Okay, maraming salamat. J. Lord Abrigado ng Philippine Red Cross. Magandang gabi sa Thank you, inyo, Lord. Maraming salamat po.